malinaw sa definition ng illegal recruitment doon sa batas natin ang pagre-refer po for overseas employment. Training agency sa Maynila para sa mga seaman ipinasara ng Department of Migrant Workers dahil sa umano'y illegal recruitment. 57 pesos per liter. Kulang pa. Transport Group, nakukulangan pa rin sa 3 pisong rollback sa presyo ng diesel. Provisional fare, iginiit na dapat pa rin ituloy sa kabila ng big-time rollback. Na minsan nasaktan at gusto nang humiwalay din ni Catherine dito sa naturang opisyal. Catherine Camilon, sinasaktan umano ng karelasyong pulis. Beauty queen, nakikipaghiwalay na bago pa ito mawala. Hamas magpapalaya ng 70 hostages kapalit ng 5 araw na truce. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Bagaman malaking bagay na rin ang 3 pisong rollback sa presyo ng diesel na ipinatupad simula ngayong araw, para sa isang transport group kulang pa rin ito. Kaya naman hindi pa rin dapat alisin ang pisong provisional fare na ipinatutupad sa mga pampasaherong jeep. Ito ang balita ni JP Nunez. 57 pesos per liter. Kulang pa. Hindi sapat para sa transport group na Pasang Mazda ang 3 pisong rollback sa presyo ng diesel na ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis simula ngayong araw. Sa pag-iikot ng UNTV News Team sa ilang mga gasolinahan sa Quezon City, naglalaro pa rin sa 58 pesos hanggang 60 pesos ang kada litro ng diesel sa kabila ng ipinatupad na big-time rollback. Ayon kay Obet Martin, ang presidente ng Pasang Mazda, bagaman batid nila na makatutulong na ito kahit papaano sa mga jeepney driver, kulang pa rin ang ipinatupad na rollback para makabawi man lang sa kita sa pamamasada ang mga tsuper. Ang ilang mga driver ng tradisyonal na jeep na may rutang Project 6 hanggang Quiapo, nasa 50 to 60 pesos anila ang matitipid sa gasto sa konsumo ng diesel sa maghapong pamamasada. Sa buong araw nilang biyahe, nasa 17 liters hanggang 20 liters ng diesel ang kanilang kinukonsumo. Kahit pa paano, pandagdag pang uwi sa pamilya, malaking bagay na rin yun. Diba? Makakabili ka na matagdagan ng pambili mo 1 kilong bigas. Kahit pa paano. Siyempre, sa pambili ng ulam, pagkain, kulang pagkawin. Pero yun, tama ng kuwan yan, hindi na masyado mahirapan. Ngayong araw ipinatutupad na ng mga kumpanya ng langis ang panibagong serye ng oil price rollback. May 3 pisong bawas sa presyo sa kada litro ng diesel. 70 sentimos naman natapya sa presyo ng gasolina at mahigit 2 pisong rollback sa presyo ng kerosene. Ngunit kahit pa nagkaroon na ng bawas presyo sa langis, naniniwala ang Pasang Mazda na hindi pa dapat alisin ang pisong provisional fare sa mga jeep na inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB noong nakaraang buwan. Ito'y dahil hindi pa rin makasisiguro na talagang magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kasi hindi po naman stable ang presyo ng mga petroleum products. Kanya, siyempre, alam mo naman, I do not expect by next week ay bababa to. Pero kasi mga pagkakataon na inaasahan natin bababa, biglang tumataas. Ayon sa mga driver ng jeep, malaking tulong na rin na naipatupad ang provisional fare para makabawi sila sa kita at maibsan ang gastos sa krudo. Ang problema lamang, hindi naman anila lahat ng pasahero ay nagbabayad ng pisong dagdag pasahe. Meron pa rin nagbibigay ng 12, kaso nga lang, okay na sa amin kasi kaysa naman magipag-away ka dahil lang sa piso, di ba? Yung iba hindi eh. Abot 12. Nakagis ko na lang dahil hindi na ako makikipagtalo eh. Baka mamaya magalit pa.
Samantala, nakatakda sana ngayong dinggin ng LTFRB ang 5 pisong fare hike petition ng mga transport group. Pero ayon sa petitioner na Pasang Mazda, hindi ito natuloy dahil walang quorum ang board ng LTFRB. Bibigyan na lamang umano sila ng panibagong schedule kung kailan isasagawa ang pagdinig sa kanilang hirit na dagdag pasahe. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa 11 bus at 3 van ang na-impound ng Special Action Intelligence Committee on Transportation sa pinaigting na operasyon laban sa mga kolorum na sasakyan. Ang mga kolorum na sasakyan ay nahuli sa isinagawang anti-colorum operations mula November 1 hanggang November 10. Ayon sa Department of Transportation, aabot sa nasa 11 milyong piso ang babayarang multa ng mga driver at operator ng mga nahuling kolorum na PUVs. Muli namang nagpaalala ang DOTR sa publiko na huwag tangkilikin ang mga kolorum na sasakyan upang makaiwas sa anumang aberya. Hindi makikipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay US President Joe Biden sa sidelines ng 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez, na wala sa plano ang pagkikita ng dalawa. Gayunman, mayroon umanong request ang tanggapan ni Vice President Kamala Harris upang makausap si PBBM. Nakatakdang umalis mamaya si Pangulong Marcos patungong Estados Unidos upang dumalo sa APEC. Bago tumulak papuntang Amerika si Pangulo Ferdinand Marcos Jr., pinangunahan muna nito ang unang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM Local Legislative General Assembly sa Davao City. Ayon kay Pangulong Marcos, nakikita niya ang mas magandang kooperasyon ngayon na national government at BARMM. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. To all our BARM leaders, I assure you that this administration's unwavering support for the development agenda to achieve sustainable and peaceful self-governance. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng kanyang administrasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ng pagtutulungan ng gobyerno upang maresolba ang mga hamong kinakaharap ng BARM. Whatever problem is in Mindanao is a Philippine problem, and that is why it requires efforts of all government to make sure that BARM will be a success in the future. Nanawagan naman ang Chief Minister ng BARM na si Ahod Ibrahim para sa pagbubuo ng polisiya na tiyak na mapakikinabangan ng mga mamamayan ng Bangsamoro. Let us continue crafting responsive policies that safeguard the well-being of our people, promote social justice, and build Bangsamoro that stands as a beacon of sustainable peace and development. Nakikita ngayon ni PBBM ang mas magandang ugnayan o kooperasyon ng national government at BARM tungo sa pagpapaunlad ng rehiyon. Naniniwala rin siya na mahalaga ang mga naitatag ng mekanismo at inisyatibo ng BARM upang makamit ang kapayapaan hindi lamang sa Bangsamoro Region kundi sa buong bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pasado na sa House Committee on Civil Service and Professional Regulation ang panukalang batas sa magbibigay ng automatic one-grade level promotion sa mga magreretirong government employee at officials. Partikular na dito ang mga nakaabot sa compulsory retirement age na 65 years old at nakapagserbisyo sa pamahalaan ng hindi bababa sa 15 taon. Ito ang balita ni Rosalie Pos. The substitute bill is now approved. So congratulations. Lusot na sa House Committee on Civil Service and Professional Regulation ang substitute bill na nagkakaloob ng otomatikong promosyon na one-grade level sa mga nagre-retirong kawani at opisyal ng pamahalaan. Partikular na ang mga 65 years old
ang compulsory age of retirement sa gobyerno at nakumpleto naman ang hindi bababa sa 15 taong serbisyo sa pamahalaan para sa mga elected official. Nangangahulugan ng automatic promotion ng dagdag retirement benefit para sa government officials at employees. Magiging saklaw nito ang elected officials maliban na sa barangay officials. Mga government employees that will be covered will be sa lahat, no, under the compulsory retirement, which is the 65 plus 15 pag elective, and under the law, yung once you hit 65, you're a government employee, ay compulsory retirement ka na dapat, at dito matatamaan yung one salary grade higher for the retirees for the benefits na makukuha na automatic na po. Nagpahayag naman ng pangamba ang Government Service Insurance System o GSIS sa magiging epekto sa pondo nito oras na maipasa ang panukalang batas. Subalit nagbigay ng katiyakan si House Committee on Civil Service and Professional Regulation Vice Chairperson, Puwersa ng Bayanihang Atleta o PBA Party List Representative Nograles kaugnay ng usapin. Sustainability is going to be very much key to this, and with the passage of the law, magiging mandatory for them to do something to sustain. Ito, ihahanda na ang kinakailangang committee report kaugnay ng panukala bago aprubahan at i-transmit sa Plenary Affairs Bureau ng Kamara. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naibigay sa lahat ng poll workers noong barangay at sangguniang kabataan elections ang kanilang honoraria. Ayon sa Commission on Elections sa COMELEC, 100% na nilang nabayaran ang nasa 605,379 na miyembro ng electoral boards at 37,333 supervising officers and support staff ng Department of Education. Nasa 7 bilyong piso ang inilaang pondo ng COMELEC para rito. Nagpasalamat naman ng DepEd sa COMELEC sa mabilis na pagre-release ng bayad para sa mga guro at iba pang tauhan na nagsilbi sa katatapos na BSKE. Nagbigay pugay rin ang kagawaran sa Public Attorney's Office, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya na tumulong sa kanila. May mga pangalan na ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police na posibleng pumalit kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa pwesto. Si General Acorda sinabing may nasa isip na rin siya na irerekomenda sa Pangulo na pwedeng pamilian para pumalit sa kanya. Ito ang balita ni Lea Ilagan. As far as I'm concerned, kung yung magagaling sa akin, I have something in my mind, but siyempre mahirap pangunahan ng ating Presidente. 3 linggo bago magretiro si Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. sa pwesto, mayroon ng mga lumulutang ang pangalan para sa Chief PNP post. Kabilang dito ang mga miyembro ng command group. Ang number 2 in command na si Deputy Chief per Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia Jr. Si Sermonia ay naging commander ng Area Police Command Visayas, naging direktor ng Directorate for Police Community Relations o DPCR, naging pinuno ng Police Regional Office 3 o Central Luzon. Mula sa PMA, makatao class of 1989, ngunit magre-retiro na ito sa January 2024. Posible din ang number 3 in command na si Deputy Chief per Operations, Police Lieutenant General Michael John Dubria. Si Dubria ay naging Senior Executive Assistant noong panahon ni PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa. Naging Regional Director ng Central Mindanao, Director ng Directorate for Intelligence bago na italagang Commander ng Area Police Command Visayas. Si Dubria ay miyembro ng PMA, Sambisig Class of 1991 at nakatakdang magretiro sa December 2024. Maaari din ang man na si Chief Directorial Staff na si Major General Emmanuel Peralta. Si Peralta ay naging Direktor ng Police Regional Office 1, naging Direktor ng Directorate for Operations at Direktor ng Southern Police District. Gaya ni Dubria,
Si Peralta ay mista ni General Acorda mula sa PMA Sambisig Class of 1991. Nakatakda itong magretiro sa August 2024. Bukod sa command group, lumulutang din ang pangalan ni National Capital Region Police Office Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. Si Nartates ay naging direktor ng Police Regional Office 4A o Calabarzon, naging direktor ng Directorate for Intelligence at Directorate for Controllership ng PNP. Si Nartates ay mula sa PMA Tanglao-Diwa Class of 1992 at nakatakdang magretiro sa March 2027. Umuugong din ang pangalan ni Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Romeo Karamat Jr. Si Karamat ay naging direktor ng Integrity Monitoring and Enforcement Group, naging direktor ng PNP Drug Enforcement Group o PIDEG, at direktor ng Police Regional Office 13 o Caraga. Si Karamat ay mula din sa PMA Tanglao-Diwa Class of 1992 at nakatakdang magretiro sa October 2024. Isa din sa lumulutang ang pangalan ay si Controllership Director Police Brigadier General Romel Francisco Marbil. Si Marbil ay naging direktor ng PNP Highway Patrol Group bago naging Regional Director ng Police Regional Office 8. Si Marbil ay mula sa PMA Sambisig Class of 1991 at magre-retiro sa February 2025. Lumutang din ang pangalan ni Directorate for Information and Communication Technology Management o DICTM Director Police Major General Bernard Banak. Si Banak ay matagal naging hepe ng Public Information Office ng PNP, naging direktor ng Police Regional Office 8 at Training Service ng PNP, at naging direktor din ng Directorate for Plans. Si Banak ay mula din sa PMA Tanglao-Diwa Class of 1992 at nakatakdang magretiro sa September 2026. Batay sa Republic Act 6975, maaaring mamili ang Pangulo sa hanay ng mga 1-star o Brigadier General pataas para sa posisyon ng Chief PNP. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, nasa diskresyon ng Pangulo ang pagtatalaga ng pinuno ng pambansang pulisya. So, yung determination po ay manggagaling po sa ating presidente po as a matter of course po. At definitely po, yung mga senior officer po natin ay definitely po, isa po sila sa kinoconsider dahil sila po ang most senior. But we have to understand, ma'am, na seniority alone is not the only basis po for the president to choose kung sino po yung susunod po nating Chief PNP. We have to understand po, ang pagiging Chief PNP po is a matter of choice that should be left to the sound discretion po ng ating Pangulo po. Sinabi din ni General Acorda na dapat mas mahaba ang termino ng isang Chief PNP para magtuloy-tuloy ang proyekto at programa ng organisasyon. Para sa akin, for good leadership, mas maganda yung mas matagal. Because especially on our system now, the pag-request ng funds. So when we request for funds, it takes preparations. Kung halimbawa ngayon, for 2023, ang i-request natin is budget for 2024. So if less than 1 year po ang Chief PNP, so pag yung mindset ng isang Chief PNP, manghingi ng ganitong budget with these priorities, pag by the time that makukuha na yung budget, there will be a new Chief PNP. Si General Acorda ay nakatakdang magretiro sa December 3, kasabay ng kanyang mandatory retirement age na 56 years old. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nababawasan ang bilang ng mga miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban sa House of Representatives. Dating ruling political party ito na ang chairman ay si former President Rodrigo Duterte. Ayon kay Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, normal ito sa sistema ng politika sa bansa. Lumilipat naman ang mga kongresista sa Lakas CMD ni Speaker Martin Romualdez o sa Partido Federal ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kasalukuyan, 15 na lamang na mambabatas ang natitira sa PDP laban sa Kamara. Subalit inaasahan na mababawasan pa ito sa mga susunod na araw.
Nagsimula naman ng paglilipat partido ng mga kongresista ng batikusin ni dating Pangulong Duterte ang Kamara at liderato nito. Pero ganun talagang kultura siguro ng politika natin dito. Whoever is in power, doon po dumadagsa yung mga ikangang mga politiko. Pitumpung hostages ang pakakawalan ng Hamas militants kapalit ng 5 araw na truce sa Israel. Ipinakita naman ng IDF spokesperson ang posibleng pinagtaguan ng mga hostage ng Hamas militants. Samantala, tumangging mag-evacuate paalis ng Northern Gaza ang mga doktor sa Al-Shifa Hospital. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. Complete ceasefires at pagpapatuloy ng humanitarian aid sa buong Gaza sa loob ng 5 araw. Ito ang kapalit upang pakawalan ng Hamas militants ang 70 mga kababaihan at kabataan na kanilang bihag ayon sa Qatari mediators. Noong nakaraang linggo, nagkaroon din ng negosasyon upang pakawalan ang ilang mga bata at babae, kapalit naman ng pagpapalaya sa 200 Palestinian children at 5 women na nakadetine sa Israel. Subalit ayon sa militanteng grupo, pinapatagal at iniiwasan di umano ng Israel ang kasunduang ito. Ipinakita ni IDF spokesperson Daniel Hadari ang tunnel at basement na ginamit umano ng Hamas upang itago ang mga bihag nito sa Rantisi Hospital. We are here next to a house of a terrorist. This is one of the senior terrorists who is the head of the operational naval operations that led the raids into Israel. Ipinakita ni Admiral Hagari ang tunnel na malapit sa bahay ng terorista at kung gaano ito kalapit sa Rantisi Hospital at sa isang eskwelahan na pagmamay-ari ng United Nations. You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. The rowboat found a door that is bulletproof. It's explosives proof, so it looks like a hard evidence, a clear evidence that the hospital direction is connected. Sa basement naman ng Rantisi Hospital, itinuro ng IDF spokesperson ang posibilidad na dito itinago ng Hamas militants ang kanilang mga bihag at ginawa rin itong isang hideout. This is a suspicion for area where hostages were being held. We can see this area is a closed area from the rest of the hospital. We can see the ventilation air that was done improvisedly to this area. And we can see infrastructures that was built in here, in this room. There is a list. This list, in Arabic, this list says we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October. This is a Guardian list. Samantala, tumanggi ang mga doktor sa Al-Shifa Hospital sa Northern Gaza na sundin ang mandatory evacuation na iniutos ng Israeli Defense Forces. Ayon kay Dr. Munir Al-Bursh, Director General ng Hamas-run Health Ministry sa Gaza, maaring masawi ang nasa 700 at least na mga pasyente ng ospital kung iiwan nila ang mga ito. Ang evacuation na inuutos ng IDF para sa libo-libong magasan na naninirahan sa hospital compound ay hindi coordinated sa anumang humanitarian agency. Kaya naman nangangamba si Dr. Al-Bursh na maraming mga pasyente ang maaring masawi habang palabas ng Northern Gaza. Noong Lunes, inanunsyo ng IDF ang isang ligtas na daanan para sa mga nasa Gaza City. Kinumpirma naman ng IDF spokesperson na ang karamihan sa mga nasa Rantisi at Al-Nasser hospitals ay nakaalis na. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gumamit na ng excavator ang mga rescuers sa India upang mailigtas ang 40 manggagawa na natrap matapos gumuho ang isang tunnel 2 araw na ang nakalilipas. Line ito na makapaglagay ng isang wide steel pipe na makatutulong upang maialis ang mga manggagawa sa guho. Patuloy naman ang pag-supply ng pagkain, tubig at oxygen, pati na rin ang komunikasyon sa kanila. Wala pang ibinibigay na panahon ang mga otoridad kung kailan maiaalis ang naipit sa ilalim. Samantala, nagpadala naman ng grupo ng mga geologist ang pamahalaan upang matukoy ang sanhi ng insidente.
Tinarget ng Russia ang mga rebelde na nagsagawa ng artillery attack sa mga hukbo ng Syrian government. Kasabay nito, nagsagawa rin ng airstrike ang Estados Unidos sa 2 Iranian bases sa Syria. Ito ang balita ni Klein Sinka. Sabay, nagsagawa ng pag-atake ang Russia at US sa mga rebelde na nasa Syria, ngunit pinuna ng Russian military ang hindi pa ikipag-coordinate ng Washington sa mga operasyon nito. Ayon sa ulat na Interfax ng Russia, 34 na fighters ang patay at 6 na po ang sagutan sa airstrike na isinagawa ng Russia sa Idlib province ng Syria, araw ng Linggo, November 12. Isinagawa ang airstrike na ito ng Russian Aerospace Forces sa mga ilegal na armadong grupo na sangkot sa artillery attack sa mga posisyon na mahukbo ng Syrian government. Dagdag pa sa ulat, inatake ang mga posisyon na mahukbo ng 7 beses sa loob ng 24 na oras. Samantala, nagkaroon ng Estados Unidos ng defensive airstrike sa atas ni US President Joe Biden sa 2 Iranian military bases sa southeastern Syria. Ito ay bilang tugon sa sunod-sunod na pag-atake sa hukbo ng mga Amerikano sa Syria at Iraq ayon sa Pentagon. Sinisi naman ng Syrian Army ang mga rebelde sa mga pag-atake sa mga lugar na hawak ng pamahalaan sa mga lalawigan ng Idlib at Aleppo. Itinanggi rin ng mga ito ang walang habas na pag-atake sa mga sibilyang lugar sa ilalim ng kontrol ng mga rebelde. Klein Sinka, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalong umiigting ang mga natutuklasan ng mga pulis na nawawalan si Catherine Camilon. Base sa impormasyon ng Criminal Investigation and Detection Group Region 4A, sinasaktan umano ito ng karelasyon. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Based on our initial assessment, ay itong kay Major Alan De Castro kasi ito din po ang kanyang paalam. In the course ng conversation ni Catherine at yung kaibigan niyang kapwa beauty pageant contestant, ay magkikita sila October 12. Despite na naiinis siya, minsan nasaktan at gusto nang humiwalay din ni Catherine dito sa naturang opisyal. Hindi pa rin naisa sa ilalim sa DNA test ng mga otoridad ang 17 hibla ng buhok at 12 blood stain samples na nakuha sa loob ng na-recover na pulang SUV sa Batangas noong Huwebes. Hindi pa kasi nagbibigay ng sample ang pamilya ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon sa mga pulis. Gayunman, ayon kay Criminal Investigation and Detection Group 4A Chief Police Colonel Jacinto Malinaw, patuloy na nakikipag-ugnayan ang Batangas CIDG sa pamilya ni Catherine para makakuha ng sample. We coordinated with the family no Sunday, but as of that time, they refused or they requested na i-defer muna ang pagbigay ng sample at naintindihan naman natin yung feelings ng family. But as of now, ma'am, ongoing po ang pag-uusap ng ating CIDG Batangas dun sa family. And hopefully within the day, ma'am, makakuha na po tayo ng standards para makapag-conduct na ng DNA profiling ang ating PNP Forensic Group dun sa nakuhang specimen dun sa Red CRV. Lumalabas din sa investigasyon na sinasaktan umano ng karelasyong police major si Camilon at gusto na makipaghiwalay ng dalaga sa opisyal. Nagbigay na rin po ng additional statement yung kapatid na in the course ng kanyang pag-uusap doon sa kaibigan ni Catherine, napadalan siya ng screenshot ng conversation ni Catherine at yung kaibigan niya na minsan palang nasaktan ito si Catherine, allegedly ni Major De Castro, gawa ng kalasingan at minsan ay ang nakita nating critical doon ay yung sinabihan niya daw ni Catherine, yung misis ni Major De Castro, na meron itong ibang babae. Itinanggi naman ni Major De Castro na kasama niya si Catherine noong araw na mawala ang dalaga. When asked about specifically doon sa October 12 na pagkawala ni
Camilon ay puro negative ang kanyang na wala siyang alam, nasa kampo lang siya. At yan naman po ay patuloy nating iniimbestigahan. Meron po tayong counterintelligence effort dyan sa pagtulungan ng PRO4A na totoo ba talagang nandun siya. Samantala, nakausap na rin ng mga otoridad ang may-ari ng Red CRV, ngunit sinabing naibenta na niya ang naturang sasakyan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang training agency sa Maynila. Bunsod ito ng umano'y illegal recruitment activities ng ahensya. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Malinaw sa definition ng illegal recruitment doon sa batas natin ang pagre-refer po for overseas employment, okay, lalo na kung palagian mo na itong ginagawa, nininegosyo mo na yung referral na ito ay illegal o bawal. So ito po ay isang forma ng recruitment. Wala nang magawa ang mga tauhan ng Double D Training Consultancy Services sa Ronquillo Corner, Ongpin Street, Santa Cruz, Manila nang tuluyang isara ng mga otoridad ang kanilang tanggapan. Ayon sa Migrant Workers Protection Bureau o MWPB, nakatanggap sila ng reklamo noong Agosto na may mga seaman na nirecruit at kinuhanan ng placement fee ng kumpanya, ngunit hindi sila nakasampa ng barko. Dahil dito, 2 buwang isinailalim sa surveillance ang nasabing training consultancy. From the surveillance operations, yung mga undercover operatives naman natin ay inengganyo din na mag-apply sa kanila. So positive na nagre-recruit nga itong mga ito. At ang sabi nga nila sa pag-amin nila kanina, i-refer naman nila sa mga lisensyadong ahensya para makapagtrabaho. So it's a clear case of illegal recruitment. Depensa naman ng mga tauhan ng training consultancy, hindi sila nagre-recruit, kundi referral lamang ang kanilang ginagawa sa mga tao sa mga recruitment agency. Anila, tumutulong lamang sila sa mga seaman para mabilis na makaalis ang mga ito. Hindi po kami illegal recruiter kasi kung illegal recruiter kami, syempre may sarili kaming mga tao na pinapaalis. Hindi po. We are just referring sa mga offices. Inaamin namin po yun. Pero yung pagre-refer lang naman po kasi namin, tulong namin po. Nagpa-COP, humingi ng tulong. Ma'am, saan ba kami pwedeng mag-apply? Ganun lang naman po. Ngunit ayon kay Assistant Secretary for Licensing and Adjudication Services ng DMW na si Francis Ron de Guzman, kahit referral lamang ang ginagawa ng nasabing training agency, ay maituturing pa rin itong isang uri ng illegal recruitment, lalo na kung tumatanggap sila ng placement fee. Wala rin ito sa mga listahan ng DMW na otorisadong recruitment agency. Sa seafarer po, kahit na yung mga legit o yung mga may lisensya po natin na ahensya, bawal na bawal po ang placement fee. Wala akong sinisingil yan. Ayon sa DMW, may 4 na dapat tandaan kapag nais magtrabaho abroad. Una, mag-apply sa lisensyadong recruitment agency. Pangalawa, i-check kung may aprobadong job order ang recruitment agency na ina-applyan. Maaari itong makita sa official website ng DMW. Pangatlo, mag-apply lamang sa opisina ng isang recruitment agency at iwasan ng online application. At ika-4, humingi ng official receipt sa bawat babayaran sa agency. Malalaman po ito sa pamamagitan ng website natin, www.dmw.gov.ph. Meron pong mga icons na nakalagay Licensed Recruitment Agency. Ngayon po, itatype niyo po yung agency na in-apply niyo. Halimbawa, susubukan niyo pong itype yung double D, hindi po lalabas yon. Ibig sabihin, wala siyang lisensya. Training Consultancy Services ay pang-4 na sa mga illegal recruitment agency na ipinasara ng DMW ngayong taon. Isa rin sa hamon ngayon sa Department of Migrant Workers ang illegal recruitment sa pamamagitan ng online platform. Minsan, nagsisimula lang sa simpleng panloloko o recruitment ng tao. Pero kalahunay, humahantong sa human trafficking na kung minsan nalalapastangan at naaabuso na ang ating mga kababayan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Agad na lumusot sa plenaryo sa Senado ang panukalang budget para sa Office of the Ombudsman. Samantala, binusisi naman ang confidential funds ng ibang ahensya ng gobyerno. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Well, malaking pasasalamat namin sa Senado na binigyan pansin yung aming budget at hindi na masyadong tinalakay. Wala pang 2 minuto, lumusot na sa plenary debate sa Senado ang panukalang budget ng Office of the Ombudsman para sa susunod na taon na 534 billion pesos. Ito'y matapos walang senador na nagtanong o sumiyasat sa plenaryo. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, mula sa 51 million pesos na proposed confidential funds para sa susunod na taon, pinal na ang kanyang hiling na ibaba na lang ito sa 1 milyong piso. May ibang paraan naman daw kasi para maisagawa ang kanilang investigasyon sa mga kaso, gaya sa intelligence at surveillance activities. Pag mamaluktot ka, pag maiksi ang kumot, di ba? So dito siguro, gagamitin na lang namin yung charm. Daan mo sa ngiti, baka naman matulungan ka ng iba. Idaan mo sa pagmamarites. Kung minsan nakakapulot ako ng mga informasyon dahil sa inyo eh. All I have to do is to validate the information that I got from members of the press. Samantala, isinailalim naman sa matinding pagsisiyasat ang panukalang 168 million pesos na confidential funds ng Office of the Secretary ng Department of Justice o DOJ. Mas mababa ito kumpara sa 259 million pesos sa ilalim ng National Expenditure Program, maging sa ibinigay ngayong taon na 526 million pesos. Ayon kay Senator Juan Edgardo Sonny Angara na siyang dumidepensa sa budget ng DOJ, magkakasama na rito ang confidential funds para sa Witness Protection Program, Interagency Council Against Trafficking at Office of the Cybercrime. Ngunit pala isipan kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel kung bakit kasama sa confidential funds ang Witness Protection Program gayong may hiwalay na pondo na nagagamit para rito, gaya sa livelihood at counseling ng mga testigo. So nagagamit po, kahit yung nature of the expenditure are supposed to be, sinasabi nyo, confidential. They might be exposing the details of the contract, addresses, vehicles, etc. They prefer to conduct this to preserve the confidentiality, Your Honor. Inahati nila as appropriate. They are using some for confidential and some for non-confidential, Your Honor. Nakahanda naman si Senator Angara na tumanggap ng motion sa period of amendments para alisin ang panukalang 10 milyong pisong confidential funds ng Office of the Solicitor General. Ito'y matapos itanong ni Senator Pimentel ang una ng pahayag ni Solicitor General Menardo Guevara na ipinapaubayan na nila sa mga mambabatas kung tatanggalan ng naturang pondo. Wala namang problema ang mambabatas sa 175 million pesos sa confidential fund para sa National Bureau of Investigation at 20 million pesos para sa Bureau of Immigration dahil sa mga mandato nito na may turing na law enforcement agencies. Sa huli, lumusot din sa plenaryo ang panukalang budget ng DOJ at attached agencies nito. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa tukoy ng Department of Health kung gaano kalawak ang COVID-19 vaccination data ng Pilipinas na sinasabing na kompromiso sa nangyaring hacking sa database ng World Health Organization. Sa isang panayam kanina kay Health Secretary Ted Herbosa, sinabi nito na sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Pilipinas sa WHO at sa Department of Information and Communications Technology o DICT para matukoy kung gaano kalawak ang naapektuhan ng sinasabing data breach. Kasama rin sa pinag-usapan sa ngayon ang mga hakbang na gagawin upang maresolba ang umano'y data leak. Nangako naman ang Health Secretary na magbibigay ng karagdagang impormasyon sa oras na magkaroon na ng development ang nasabing issue. Ipinagdiriwang ngayon, November 14, ni King Charles ang kanyang ika-75 kaarawan. Bilang selebrasyon, plano ng hari na mag-host ng isang reception para sa mga nurse at midwives sa National Health Services o NHS. Naglunsad din ito ng isang proyekto upang tulungan ang mga nahaharap sa food poverty. Sa Tower of London naman, magkakaroon ng ceremonial gun salutes. Inaasahan din na makatatanggap ang hari ng tawag mula kay Prince Harry mula sa Estados Unidos. Public service ang nais na ihatid ng hari at magkakaroon lamang ng private dinner para sa pamilya at mga kaibigan.
Libo-libo mga residente sa isang bayan sa Iceland ang lumikas bunsod ng sunod-sunod na lindol at ang posibilidad ng isang volcanic eruption. Subalit pinayagan ng mga ito na bumalik pansamantala upang kumuha ng mga gamit. Ito ang balita ni Bradley Robuza. 700 na mga paglindol at ebidensya ng pagkalat ng magma sa ilalim ng lupa. Ito ang ilang tinitignan sa posibilidad ng isang volcanic eruption sa Grindavik sa Iceland ng mga otoridad. Kaya naman 4,000 mga residente ang pinalikas noong weekend sa pangambang aangat ang molten rock sa ibabaw. Tatamaan din ang coastal town at isang geothermal power station. Makikita sa maliit na syudad ang paggiba ng mga daan at ilang mga buildings na may structural damage. Nasa 3,800 naman sa mga lumikas ang nakapagstay sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan at ang iba ay nasa evacuation centers. Subalit pinayagang makabalik ang ilan sa mga lumikas upang kumuha ng ilang bagay sa kanilang mga tahanan. Dito nakita nila ang kalagayan ng kanilang mga bahay. Many roads are just wrecked. It's like a maze what you have to drive through. But yeah, you can manage through it and get to your house. My house was minimal damage, but fine. Pinapayagan ang mga residente na muling makapasok sa lugar, subalit hindi pwedeng pumunta ng gabi at pumunta lang kung kinakailangan. Ilan sa maaaring balikan ng mga residente ang kanilang mga alagang hayop, gamot, passport at ilang essential items para sa mga household members. I was basically here just to empty my house as much as I could and taking the essentials and something for the kids, Christmas presents and stuff like that. Just everything essential. Maaari lang ding ilabas ang kanilang mga sasakyan sa gabay ng isang emergency personnel. Noong March 2021, nagkaroon ng volcanic and seismic hotspot sa Reykjanes Peninsula. Dito nagpatuloy ang volcanic activity sa lugar sa loob ng 6 na buwan na binisita ng libo-libong Icelanders at mga turista. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglaya ni dating Senador Laila de Lima. Ito ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos kasunod ng pagpapasalamat ni de Lima sa administrasyon. As far as I'm concerned, kung yung magagaling sa akin, I have something in my mind, but siyempre mahirap pangunahan ng ating Presidente. 3 linggo bago magretiro si Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. sa pwesto, mayroon ng mga lumulutang ang pangalan para sa Chief PNP post. Kabilang dito ang mga miyembro ng command group. Ang number 2 in command na si Deputy Chief per Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia Jr. Si Sermonia ay naging commander ng Area Police Command Visayas, naging direktor ng Directorate for Police Community Relations o DPCR, naging pinuno ng Police Regional Office 3 o Central Luzon. Mula sa PMA, makatao class of 1989, ngunit magre-retiro na ito sa January 2024. Posible din ang number 3 in command na si Deputy Chief per Operations, Police Lieutenant General Michael John Dubria. Si Dubria ay naging Senior Executive Assistant noong panahon ni PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa, naging Regional Director ng Central Mindanao, Direktor ng Directorate for Intelligence bago na italagang Commander ng Area Police Command Visayas. Si Dubria ay miyembro ng PMA, Sambisig Class of 1991 at nakatakdang magretiro sa December 2024. Maaari din ang number 4 in command na si Chief Directorial Staff na si Major General Emmanuel Peralta. Si Peralta ay naging Direktor ng Police Regional Office 1, naging Direktor ng Directorate for Operations at Direktor ng Southern Police District. Gaya ni Dubria, si Peralta ay mista ni General Acorda mula sa PMA Sambisig Class of 1991. Nakatakda itong magretiro sa August 2024. Bukod sa command group, lumulutang din ang pangalan ni National Capital Region Police Office Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. Si Nartates ay naging direktor ng Police Regional Office 4A o Calabarzon, naging direktor ng Directorate for Intelligence at Directorate for Controllership ng PNP.
Si Nartates ay mula sa PMA Tanglaw Diwa Class of 1992 at nakatakdang magretiro sa March 2027. Umuugong din ang pangalan ni Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Romeo Karamat Jr. Si Karamat ay naging direktor ng Integrity Monitoring and Enforcement Group, naging direktor ng PNP Drug Enforcement Group o PIDEG, at direktor ng Police Regional Office 13 o Caraga. Si Karamat ay mula din sa PMA Tanglaw Diwa Class of 1992 at nakatakdang magretiro sa October 2024. Isa din sa lumulutang ang pangalan ay si Comptroller Ship Director Police Brigadier General Romel Francisco Marbil. Si Marbil ay naging direktor ng PNP Highway Patrol Group bago naging Regional Director ng Police Regional Office 8. Si Marbil ay mula sa PMA Sambisi Class of 1991 at magre-retiro sa February 2025. Lumutang din ang pangalan ni Directorate for Information and Communication Technology Management o DICTM Director Police Major General Bernard Banak. Si Banak ay matagal naging hepe ng Public Information Office ng PNP, naging direktor ng Police Regional Office 8 at Training Service ng PNP, at naging direktor din ng Directorate for Plans. Si Banak ay mula din sa PMA Tanglaw Diwa Class of 1992 at nakatakdang magretiro sa September 2026. Batay sa Republic Act 6975, maaaring mamili ang Pangulo sa hanay ng mga 1-star o Brigadier General pataas para sa posisyon ng Chief PNP. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, nasa diskresyon ng Pangulo ang pagtatalaga ng pinuno ng pambansang pulisya. So, yung determination po ay manggagaling po sa ating presidente po as a matter of course po. At definitely po, yung mga senior officer po natin ay definitely po, isa po sila sa kinoconsider dahil sila po ang most senior. But we have to understand, ma'am, na seniority alone is not the only basis po for the president to choose kung sino po yung susunod po nating Chief PNP. We have to understand po, ang pagiging Chief PNP po is a matter of choice that should be left to the sound discretion po ng ating Pangulo po. Sinabi din ni General Acorda na dapat mas mahaba ang termino ng isang Chief PNP para magtuloy-tuloy ang proyekto at programa ng organisasyon. Para sa akin, for good leadership, mas maganda yung mas matagal. Because especially on our system now, the pag-request ng funds. So when we request for funds, it takes preparations. Kung halimbawa ngayon, for 2023, ang i-request natin is budget for 2024. So if less than 1 year po ang Chief PNP, so pag yung mindset ng isang Chief PNP, manghingi ng ganitong budget with these priorities, pag by the time that makukuha na yung budget, there will be new Chief PNP. Si General Acorda ay nakatakdang magretiro sa December 3, kasabay ng kanyang mandatory retirement age na 56 years old. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinitingnan niyo sa urine, dapat wala na. wala na bang isa rin yung para matagal na. May medical. Yun nga, yung medical, wala ba? I mean, di ba na sa urine yun? Yung tinitingnan sa urine? Parang wala akong urine. Wala na. Hindi ka pa ba renewal ko, parang may ganun. Baka yung kay Baldo, pinaihi siya, no? Iba pa lang nakuha niyang test. Salamat mo, maganda yung trivia mo, tsaka nakakatuwa para doon sa may mga ganong condition, no, na malaman. Meron rin palang kahit pa paano makakatulong sa kanila. Sige, ito naman po tayo sa mga komentaryo ng ating pong mga kauserong Pinoy hinggil po sa anti-colorum operation po ng LTO to, no? LTO ba to nung Department of Transportation? Sabi po ni Sonito Vargas Channel, wag naman sana naningaskugon ang panghuli sa mga colorum na bus, jeep, taxi at mga UV transport service. Kasi ang mahal pala talaga, no? Kanina nagtataka nga ako, 11 million ano, yung babayaran ng ano, 'di ba? 11 kasi nasa 11 yung bus eh. Ang bus pala, 1 milyon ang penalty. Pag colorum. Pagka truck,
magkano? 200,000. Tama ba? Ang bus ang malaki talaga. 1 million. Pag jeep, 50. Pag mga sedan na 120, parang gano'n. Ang motor yata, magkano motor? 20? Parang may mga iba-iba silang iba-ibang penalties. Pero malaki talaga sa bus pag kolorum. Kasi in fairness naman, ang dami rin namang nakasakay sa bus, di ba? Yung risk mo dyan, kung kukumpara mo sa sedan, o kahit nga sa truck, dalawa lang usually, di ba, sa harap yung sumasakay. Pero sa bus, ilan po yung nakasakay dyan. So kung kolorum, hindi nabigyan ng lisensya yan to operate, delikado. Yan. Then na mag-shoutout na po tayo sa ating mga kausi ngayong gabi. Maraming salamat po sa pagsubaybay kay Jonathan Alban, kay Nice Choice at Marieta Bismat. Kay Hil Portem, kay Romano Frianella at Dulce Vivas. Si Florange, parang meron na naman tayong natanggap na na ayuda. Maraming salamat, Floranja. Hindi, ano rin na kasi natin yan, masugid na taga-subaybay. Napatawa ko ni Monica doon, ayuda talaga. Ito talagang Kasi lagi nating nararamdaman yung pagmamahal ni kahit wala ng pandemic. Oo, hanggang ngayon nandyan pa rin siya para sa atin. Maraming salamat. All the way from Korea pa rin ba si Floranja ngayon nanonood? Maraming salamat. At narito naman po ang mga isyong dapat abangan mamaya sa Y News. Several members of the Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan or PDP Laban in the House of Representatives are leaving the party, a trend initiated by the resignation of House Senior Deputy Speaker and Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. The United Nations Agency for Palestinian Refugees warns the suspension of its aid operations in the Gaza Strips within 48 hours due to a fuel shortage caused by the Israeli siege. What are the specific challenges faced by the agency in providing essential services like fuel, water, food, and electricity to the affected population? You will want to hear it. Plus, tragic massacre in Burkina Faso, West Africa, claims lives of approximately 100 civilians. It's all coming up tonight. Discover the reasons behind the stories on Y News, 8:30 p.m., only here on UNTV News and Rescue. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga Kawikaan 23 na nagsasabi, karangalan sa tao ang mag-ingat sa pakikipagkaalit, ngunit bawat mangmang ay magiging palaaway. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.